Mahina utak mo. Ayaw mong mag-isip. Mag-skip ka na. Wala kang time mag-isip, mag-skip ka na. Kung ang trip mo, puro content na walang kwenta, scroll ka na, hindi to para sa'yo. At pansinin mo yung ganitong klaseng content, konti lang ang views, konti ang followers, pero solid. Kasi hindi to para sa lahat. Mas marami talaga yung ayaw mag-isip kaysa sa nag-iisip. Kaya ganyan. Pero kung nandito ka pa rin, ibig sabihin may utak ka. Tara. Kasi ganito yan. Yung algorithm, hindi guardian angel ng utak mo. Business system yan. Ang goal, patagalin ka sa app, paramihin yung taps mo, likes mo, comments mo, share mo. Mas tumatagal ka, mas kumikita sila. Ganon kasimple. So ano ginagawa ng algorithm? Hinahanap niya yung kung ano yung pinakamabilis magpastay sa'yo. At ang madalas na nanalo, yung madaling kainin ng utak. Quick comedy, quick drama, quick asar, quick shock, quick kabobohan, sorry for the word yung wala kang kailangang isipin. Parang buffet, pero puro dessert ang nilalapit sa'yo. Tapos magtataka tayo bakit sumasakit ngipin ng society. Ngayon, ito yung tanong na ayaw marinig ng iba. Nakakita ka na ba ng tunay na mayaman o successful na businessman o taong talagang umaangat ang buhay na ang araw-araw pinapanood puro walang kwentang content? Bihira, halos wala, di ba? Hindi ko sinasabi to para mang-alipusta. Reality check lang. Kasi karamihan ng naa-addict sa walang kwentang content, karamihan yan, hindi successful ang buhay. Hindi dahil mahina sila by birth, kundi dahil habits nila ang humihila sa kanila pababa. Kasi kung araw-araw mo pinapakain sa utak mo yung easy, nonsense, zero value, anong ini-expect mong output ng utak mo? Syempre easy rin, shortcut rin, tamad rin. At dahil swipe ka ng swipe, natitrain ka. Nasasanay kang pumili ng madali, hanggang sa yung madali na yung default mo. Kapag nasanay ka sa madali, ganito na mangyayari. Yung educational, biglang boring. Yung mahaba, sayang oras. Yung may nuance, arte. Yung may ebidensya, nakakatamad. Hindi dahil mahina ang utak mo kaagad, kundi dahil nasanay ka sa low effort content. Nasira yung attention mo, naging shortcut yung utak mo, at yung pinakadelikado dito, hindi mo namamalayan yung feed mo hindi na free choice. Guided choice na siya. Hindi ka na kinukulong sa iisang idea araw-araw, pero tinuturuan ka niyang piliin yung easy. Araw-araw paunti-unti hanggang maging lifestyle mo na. Kaya kung gusto mong bumalik yung sharpness mo, huwag mong iasa sa app. Gawin mong intentional yung feed mo kasi kung hindi, intentional siya para sa'yo. Practical tayo, hindi lecture. Una, bigyan mo ng rules yung sarili mo. After say 10 minutes ng fun content, 5 minutes ng learning content naman. Kahit ganyan lang. Pangalawa, patayin mo yung autoplay kung kaya. Lagyan mo ng konting hirap para matauhan ka. Pangatlo, gamitin mo minsan yung follow o subscriptions. Hindi puro for you, kahit part-time lang. Pang-apat, pag may educational content na nagugustuhan mo, isave mo, i-rewatch mo. Kasi yung signal mo, yan yung kinakain ng algorithm. At panglima, isang tanong araw-araw bago ka maniwala o mag-share. Ano ebidensya? Ngayon, mag-comment ka. Anong napapansin mong epekto ng algorithm sa'yo? Mas mabilis mabore, mas mainitin ulo, o mas hirap mag-focus? At anong reality check topic ang gusto mong sunod?